our worship. As the deer panted for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hallelujah. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more. As you alone, oh God. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship. Yes, you alone, Lord. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are, and I long to worship thee. Desire, and I long to worship thee. Yes, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang dinedesire ng aming puso, O Lord God. At sa umagang ito, O Diyos, hayaan mong patuloy ka naming purihin lahat ng kapurihan sa pangalan ng makapangyarihang anak na si Jesus. Amen and amen. This morning, hallelujah! I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Make a joyful noise unto the Lord, for He is worthy to be praised. Let's sing. Sing with the Spirit, clap with the. Our God is ready to be. Joyful noise unto the Lord, for He is worthy to be praised. Sing with the Spirit, clap with the. Our God is ready to be. Yes, you are worthy, Lord. Worthy, worthy, for He is worthy to be praised. Hallelujah, our God is ready to be. Yes, you are worthy. Worthy, worthy, for He is worthy to be praised. Hallelujah, our God is ready. Let's make a joyful noise. Make a joyful noise unto the Lord, for He is worthy to be praised. Let's sing with the Spirit. Sing with the Spirit, laugh with your. Our God is ready to. Yes, make a joyful noise. Make a joyful noise unto the Lord, for He is worthy to be praised. Sing with the Spirit. To the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all on, the sing. earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord For all God the is earth. great. For God is great and greatly to be praised. Sing. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. For God all is the great. earth. For God is great, greatly to be praised. And God is great and greatly to be praised. Come on, sing. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. Come all on, sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Hallelujah. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord with all. Hallelujah. Yes, you are worthy of praise. Hallelujah. We continue to worship you, God. Muli, O Diyos, dinggin mo ang aming pagsamba. Jesus, we worship. Jesus. A temple, living stones, where you're enthroned. As you rose, so rise. Within our worship.
Jesus, oh glorious, create in us a temple, call us living stones where you're enthroned. Hallelujah.
exalt you, Lord. Hallelujah. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all. Lord. Oh God, above the heavens, let thy glory be over all the earth. Oh, we will exalt you, Lord. Hallelujah. Exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory be over all the earth. Let thy glory, let thy Let thy glory be over all the earth. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We give you all the glory. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship the King of Kings. Oh, we worship Jesus. Oh, we worship. Oh, come on, let's praise and give our worship to our mighty God who deserves all the praises, who deserves Jesus. We worship. Tunay nga, O Diyos, na sa'yo lamang lahat ng kapurihan na ito. Lord, we continue to ask na patuloy ka nga pong kumilos sa aming mga puso, sa aming buhay sa oras na ito, God. We want to feel your God. Hallelujah. Worship. Panginoon, patuloy ka nga, Panginoon, na siyang mangusap. Mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa sa amin. How great you are. Then sings my right to thee. How great
Jesus, you are great and you are mighty, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. At patuloy, O Diyos, na Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagdakila, paglula. Anak na si Jesus. Amen and amen. Good morning. Morning. Kumusta po kayo? So Lord, yeah. Napakahalaga po na kumustahin natin ang bawat isa. Amen. Okay, praise the Lord. Before we start, can we turn our cell phones in a silent mode? No, pwede po nating i-turn yung ating mga cellphones on a silent mode para po mas maganda po yung ating pakikinig at wala pong disturbance sa ating pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Amen. So, I hope and pray that you are doing well. Are you doing well? Praise the Lord. At binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang dahilan. Life is beautiful. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't worry, life is beautiful. Yan. Kailangan po natin ng positive na mindset. Amen po ba? Kailangan po ng positive yung mind po natin. Ano po? So ngayong umaga, it's so nice to see brethren. We have not seen for a long time. Welcome po sa bawat isa, especially sa mga kapatiran po na nagmula sa Riyadh, sa Middle East, na sa umagang ito ay kapiling namin kayo. So, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay matutunghayan po natin sa magandang balita na sinulat ni Apostol Juan. Sa Kapitulo 17, versikulo 11, ano po, isang verse lang po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, pero marami po tayong salita ng Panginoon na pag-uusapan sa umagang ito. Praise the Lord. So, babasahin po natin sa wikang Tagalog, pagkatapos ay isasalin natin ito sa English sa pamamagitan ng New Living Translation. So, I hope meron tayong Bible. Okay? So, tumayo po tayong lahat sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Yan. So, in John chapter 17, verse 11, ganito po yung ating mababasa. Basahin ko sa Tagalog. Wala po yung Tagalog po dyan sa screen po natin. At ngayon ako'y papunta sa inyo,
Iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa gaya natin. Babasahin po natin sa English. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you give me, so that they may be one as we are one. The Lord bless the reading of His Word. Aming dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at nagpapasiyasat muli, Panginoon, sa inyo sa oras po na ito. Linisin mo po ang aming mga puso at gawing malinis na tapayan ng iyong mga buhay na salita na aming maririnig sa oras po na ito. Turuan po ninyo kaming makinig na may pagpapakumbabang tanggapin, O Diyos, ang anumang pagtuturo o pagtutuwid na naisin mo, O Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa amin. Pagpalain mo po at gamitin mo ang iyong lingkod at tulungan mo na hindi po siya manangan sa sarili po niyang karunungan. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng makikinig ng iyong mga salita sa oras po na ito. Ikaw at ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming samo at dalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay umupo na po. So ang mensahe ngayong umaga ay patungkol sa napakahalagang panalangin ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga disipulo. Napakahalaga po na panalangin ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga disipulo bago po niya sila iwanan. So ano po yung Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga disipulo? Sabi po niya doon sa ating mga binasa, so binasa po natin, sabi niya po, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you give me, so that they may be one as we are one. Sa Tagalog, sabi po niya, Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa gaya natin. At kung itutuloy po natin na basahin hanggang verse 12, makikita po natin dito na ito po ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga disipulo noong siya ay nandito sa mundo. Ano po? Sabi niya doon sa verse 12, ginawa na po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po niya doon sa 12, while I want them safe by that name you give me. None has been lost except the one doomed would be fulfilled. From the time, magmula po nang i-reveal po ang ating Panginoong Jesucristo, ano po? And from the time that He started His ministry on earth, especially the choosing of the 12 disciples, Jesus protected all those the Father has given Him from the evil one. Ano po? Totoo po. Pinotektahan po ng ating Panginoong Jesucristo yung lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya. Ano po? From the evil one, from the religious leaders, at walang nawala, walang napariwara, maliban kay Judas Iscariot, who betrayed him. So that, sabi niya dyan, so that the scripture would be fulfilled. There was unity. Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, there was unity among the disciples despite of their diversities. Sa gitna ng kanila pong pagkakaiba-iba, dahil nasa kanilang kalagitnaan ang ating Panginoong Jesucristo, nandoon po yung pagkakaisa.
sa kanila. Ano po? Sa Panginoong Hesukristo, walang imposible. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sa Panginoong Hesukristo, walang imposible. We can do all things through Christ who gives us strength. Amen. Sabi nga ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Kapag ang ating Panginoong Hesukristo ang nasa ating puso, magagawa po nating magkaisa. Magkakaiba man ang mga pag-uugali at mga pananaw ng bawat isa sa atin. Sabi nga niya sa Colossians, kaya nga ito yung pangaral ni Apostol Pablo sa atin sa Colossians chapter 3. Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgive you, so you must forgive others. Napakaganda po yung pangaral ni Apostol Pablo na iyan sa atin. Alam natin na ang kasalanan po ang puno at dulo kung bakit may pagitan ang tao at ang Diyos noong una. Hanggang ngayon, kasalanan ang dahilan, ang puno at dulo kung bakit may pagitan ang Diyos sa tao. At ang tao, sabi niya doon sa Isaiah, ay nagkakanya-kanya ng lakad. We all like sheep have gone astray, each of us has turned to our own way. But because of God's forgiveness, ngunit dahil po doon sa kapatawaran na iginawad sa atin ng Panginoon, we became one with God. He gathered us like a mother hen gathered her chicks and to protect them from harm. So makikita natin po dito, forgiveness is key to unity. Di po ba? Tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo dahil po sa kapatawaran ng Diyos sa atin. Hindi naging posible yung pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Hesukristo kung wala pong kapatawaran na iginawad sa atin ng Diyos. So bakit pagkakaisa ang nais ng Panginoong Hesus na gawin ng Diyos sa atin? Bakit ito yung nais ng Panginoong Hesus na makita sa atin? Because there is strength in unity. Because united we stand, divided we fall. Di po ba ito yung mga karaniwan na naririnig po natin na kadahilanan kung bakit kailangan po natin magkaisa? Alam na alam po ito ng mundo. There is strength in unity. United we stand, divided we fall. That is why we encourage ourselves to be united. But in verse 24 ng the same chapter, John chapter 17, ganito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory. The glory you have given me because you loved me before the creation. Kikita po natin liban doon sa mga kadahilanan na nakita po na alam na ng mundo na ito yung kadahilanan kung bakit kailangan po natin magkaisa. Pero dito sa chapter 17, verse 24, makikita natin dito yung napakahalagang kadahilanan kung bakit ang pagkakaisa. Sabi niya dyan, me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you have loved me before the creation. Yung higit na kadahilanan kung bakit kailangan po natin magkaisa is because the Lord
Jesus wants all of us to be where He is. Amen. Dahil nais po ng ating Panginoong Jesucristo na kung nasaan po siya, nandun po tayo. And to see His glory, para makita po natin yung kanyang kaluwalhatian. Ang ating pagkakaisa ay may mahalagang gampanin sa ating pananatili sa Kanya at kaligtasan. Kung wala tayong pagkakaisa, mga kapatid, pwedeng manganib ang ating kaligtasan. Kaya ang sabi po ni Apostol Pedro, doon sa 1 verse 8, sabi niya, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sino ba ang hinahanap ng kaaway para lamunin? Sa palagay nyo, sino ang hinahanap ng kaaway dyan para lamunin? Yung kanya ba? Hindi. Bakit pa niya tatalunin yung kanya na? Tayong mga sheep ng Great Shepherd ang inaabangan niya sa labas upang lamunin. We become an easy prey or victim of the devil if we are fighting alone. Kung nakikipaglaban po tayo sa kaaway na nag-iisa, madali po tayong we are an easy prey. Di po ba? Madali lang tayong mabiktima ng kaaway kung nag-iisa tayo. So do not be tempted to be alone. Maraming Kristiyano na ganito ang kaisipan. They want to be independent. Ayaw nilang maging manatiling kasama sa isang iglesia. You need a church. But a church that consider you a family. Kailangan po natin ng iglesia na kinukonsidera po tayo na isang pamilya. To grow spiritually. Amen. Kailangan din po ng bawat isa sa atin na mayroon pong nagdi-disciple sa atin. Kaya magmula sa oras na ito, find someone who can disciple you. Kailangan maghanap ka ng isa na pwedeng mag-disciple sa iyo. If do not, you and me to have a beautiful life in heaven with Him. Yun yung nakita natin na kadahilanan, kung bakit naisin ng Panginoon na tayo ay nagkakaisa. That is what matters to Him. In John chapter 10, verse 10, sabi niya dyan, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Sorry po. Alam po natin na yung naisin po ng ating Panginoong Jesucristo ay yung magkaroon po tayo ng satisfying, Tagalog ng satisfying? Mga kabataan? Kontento? So, kayo ng masagana, at kontento na buhay. Yun yung Kaya, yun yung naisin ng Panginoon kung bakit kailangan tayong magkaisa. Jesus already did His part to give us a rich and satisfying life. Yung bahagi natin is to unite for Him. Ang bahagi po natin ay
magkaisa para sa Kanya. Amen. Yun yung bahagi po natin, magkaisa para sa Kanya. Ano po? Kung bakit kailangan tayong magkaisa? Because ang nais po ng Panginoon sa atin is kung nasaan po siya, nandun po tayo. At hindi po natin magagawang lahat po tayo. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Yung all of us, to see all of us, walang maiiwan. Kaya nga, yung title o yung mensahe natin sa umagang ito is, so that Panginoon sa bawat isa sa atin, nais niya na walang maiiwan sa atin. Walang maiiwan sa atin. Di ba yun din po yung naisin ng puso sa atin. Na kapag dumating niya, yung kunin na niya tayo, wala sanang maiiwan. Gusto niyang kaisa. Walang naiiwan. Kasi ang nais ng Panginoon ay makita na ang bawat isa sa atin ay nandoon kung nasaan siya. Noong nandito po siya sa lupa, He only gave a chance to 3 people na makita yung kanyang glory. Di po ba? Sino po yung 3 disipulo niya na binigyan niya ng tsansa? Di ba si Peter, Paul, John, Peter. 3 na yon. Ano po? Noong nakita po nila yung glory ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nais po ng Panginoon is all of us. Lahat po tayo. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Ikaw at siya, ikaw at ako, nais ng Panginoon na makita po natin yung glory ng Panginoon. Kaya nais po niya na magkaisa po tayo. Amen? Dahil kung wala pong pagkakaisa sa loob ng iglesia, malamang yung hindi nakikipag-isa, maiiwan siya. May sense ba? May sense? Na makita sa atin na tayo ay nagkakaisa. Siya at ako ay makasama niya kung nasaan siya at makita yung kanyang kaluwalhatian. Yung kaluwalhatian ng Diyos. Sinong gustong makita yung kaluwalhatian ng Diyos? Who wants to see now is just a heaven. What we are seeing in our midst, pero to sa ating kalagitnaan, pag gumagawa ng mga kahanga-hanga ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan, ano po? What are we experiencing is just a foretaste of heaven. Imagine when you see the fullness of His glory in heaven. What a beautiful life. Kaya sabihin mo sa katabi mo, what a beautiful life. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan alam na natin kung ano ibig sabihin ng kasama ka lagi. Kasama ka lagi sa lahat ng mga ginagawa ng iglesia, sa lahat ng ginagawa natin para sa paglago ng ating espiritual na buhay. Para hindi tayo free ng kaaway, yung biktima ng kaaway, Kailangan po
nasa fold po tayo. Walang naiiwan, amen. Dapat walang nakakatulog sa pansitan. Ano. I remember, nakita ko nga nung ni Pastor Andy, pinakita niya sa akin yung ang Bible. Alam niyo na yung ang Bible? Gen Z, para mas lalo nilang maintindihan. Ganito ganito. Wow, yung mga words na makikita natin, yung mga words of the ngayon, mga kabataan ngayon, para mas maano. So pasensya na po kayo kung yung mga words na ginagamit ko ngayon ay parang words ng mga Gen Z, para maintindihan po natin, po. Praise the Lord. So yun po yung gusto kong makita natin, Maghaps po natin nakadahilanan kung bakit kailangan po natin pag-isahin ang ating mga sarili para sa Kanya. Because ang nais po ng Panginoon ay makasama po niya ang lahat, ang bawat isa sa atin kung nasaan siya for eternity. At makita ng bawat isa sa atin yung kanyang kaluwalhatian. And that is mahalaga sa lahat Yung makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo, bawat isa sa atin, at yung makita po natin pangalawa, mababasa natin na inulit ng Panginoong Hesus yung kanyang panalangin na pagkakaisa para naman sa mga maniniwala pa lang sa Kanya. Alam po natin doon sa verse 20 hanggang 21, inulit po ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang panalangin na ito. And this time, panalangin niya ito para who will believe in me through their message. Ibig sabihin yung mga hindi pa, mga maniniwala pa lang. Inulit niya yung panalangin na ito. Sabi niya, my prayer is not for them alone, I pray also for those who will believe in me through their message. That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, sent me. Noon, na magkaisa po tayo because in preaching, there is unity. Jesus wants us to unite to evangelize the world. Because there are still lost souls to win. Na kailangan po natin dalhin sa presensya ng Diyos para makasama po natin sila doon sa gusto ng Panginoon. Jesus can do all the works alone. Pwedeng gawin naman ng ating Panginoong Jesucristo yung trabaho ng evangelization, di ba? Ginawa niya ito nung siya ay nandito sa mundo. Yung mga disipulo niya nakasunod lang sa kanya. Kung sasabihin natin ang ating Panginoong Jesucristo is super pastor. Yung mga nakikita natin ngayon, mga super pastor, yung pastor lang yung gumagawa. Pati pag-evangelize, yung pastor lang ang gumagawa. And that is the reason why He commissioned us. Okay, but He wants us to take part in the Great Commission. Taking part of the Great Commission is a wonderful privilege from God. At alam din po natin na maraming kaparaanan na ibinibigay ng Diyos sa atin upang maging kabahagi tayo sa Great Commission. Doon sa evangelization. Okay. Dahil maraming mga paraan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. We can pray for the missionaries. Are you praying for the missionaries? Ipinapanalangin po ba natin yung mga missionaries around the world? Are we supporting the mission through our generosity? Pero masigit na kasiyahan ang ating maranasan kung personal po tayong makikibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Amen.
Yun po yung tunay na nagbibigay po ng kasiyahan sa atin. Kapag tayo ay personal po na nakikibahagi sa pagsasabi ng mabuting balita sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. We are doing the T40 training on how to share the gospel in simply lang. Ano po? So, I exhort and encourage you to take part in this training. We are doing it every Sunday, except yung last Sunday of the month, kung saan lunch fellowship natin ito. So I'm telling this because ito yung gusto ng Panginoon na kailangan ang bawat isa sa atin na nakaupo sa silya na iyan, ay kailangan siyang sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay soul winner. Seryoso mong sabihin sa kanya, ikaw ay soul winner. Tayong maging soul winner. Later on, God willing, the church yung advocacy po ng Voice is to teach good values to students, to 4Ps, to offices, government offices. A relationship with people. And after that, we can share the gospel of our Lord Jesus Christ. Ma-workout po natin ito. Everyone, po. Malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit nang dumating. Are not even bothered to share the gospel of our Lord Jesus Christ to others. Yung mundo na ginagalawan po natin is pasama ng pasama, pagulo ng pagulo. And they do not have Christ. Kristo. So kailangan we take seriously yung mensahe ng evangelization. Prayer in verse 20, the good news to others. Every believer is a soul winner. Kaya sabi ng Panginoon dyan, sabi niya is, I'm praying for those who will believe. Because kung hindi po tayo mag-evangelize sa pagbabahagi po ng magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo, dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, sino yung pinag-pray ng Panginoong Hesukristo dito? We receive the Lord as our personal Savior and Lord through personal experience, not merely intellectual. Narinig natin o nabasa natin. We receive Him personal experience. May ginawa ang Panginoon sa atin kung bakit natin siya. So, and then share your testimony. Ano ang kahalagaan ng unity sa soul winning? So that the world may believe that you have sent me.
Kaya sabi ko, napakahalaga din yung pagkakaisa po natin because the world will not believe our message kapag nakikita po nila na hindi po tayo nagkakaisa. Paano maniniwala o magbabalik loob ang mundo, ang mga makasalanan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Ating Panginoong Hesukristo ay nagbabangayan at watak-watak. That is why we encourage unity. In John chapter 13, verse 34 to 35, sabi niya, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. If you love one another." Sabi po niya dyan. We have lost many chances to win unbelievers because of our lack of concern and care. People come to church, but sadly, they do not stay dahil nakikita nila na fake naman yung pag-ibig natin sa isa't isa. Dapat genuine. Amen. Dapat sincere. Yung effort natin na pag-imbita. Nag-iimbita tayo para pero hindi naman natin iniibig yung isa't isa ayon doon sa nais ng Panginoon sa atin. Ilan na yung nag-unfollow sa inyo sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, na binabahaginan ninyo ng gospel o dinidisciples ninyo o kapwa ninyo mananampalataya dahil lang sa politika? May nag-unfollow na ba sa inyo? Yan. Uso ngayon yan. Yun yan, yung nag-unfollow. Lalong-lalo na ngayon na ang gulo ng politika sa ating bansa. We should pray that the Lord will give us the wisdom and the discernment para ma-confront po natin itong napaka-subtle po na ginagawa ng kaaway sa ating kalagitnaan among the churches, among us, believers. Para po magtanim po siya ng hidwaan, magtanim po siya ng walls sa ating kalagitnaan. Ano po? So as our scripture text revealed, it was Jesus alone has the power to protect the disciples from the wiles and schemes of the evil. Pong ibang nag-protect sa kanila from Kristo. Walang nawala, walang napahamak, kundi si pagkakaisa. Alam na natin po yung mga kaparaanan na nais yung pagkakaisa natin. Sa pamamagitan ng sa pananalangin, pagsamba, at pag-aaral ng mga aral. Gawa, di po ba? Sa Gawa chapter 2, beginning from verse 42 hanggang 47, makikita po natin yan. Yan po yung gawain po ng mga mananampalataya noong una. Sabi niya dyan sa verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Everyone was filled with awe and the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. One who had need. Every day they continued to meet together in the temple together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of the Lord. Their number daily those who were being saved. Problema po natin kung paano tayo
ito, hindi natin makakanasan yung kapangyarihan ng Panginoon. So, at walang kaluluwa. Kaya dapat po natin para makita po yung pagkakaisa po sa atin. Sa pamamagitan ng pakikibahagi at paglilingkod natin sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Iglesia. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 12, beginning from verse 27, 12 hanggang 27, ano po. Mahaba po yan. But gusto kong basahin. Has many parts. So it is with the body of Christ. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free by one Spirit. And we are share the same Spirit. Yes, the body has many different parts, not just one part. Because I am not a hand, part of the body. And if the ear says I am not part of the body because I am not an eye, would that make it any? Anything? But our bodies have many. There are many. The head cannot say to the and less important are acts we regard as less honorable are those we clothe with the greatest care. So we carefully protect those parts that honorable parts do not require this special care. So God has put the body together such that the extra honor and care are given. This makes for harmony among the members so that all the members care for each other. If one part with it are glad. All of you together are Christ's body, and each of you is a part of it. May the Lord bless the reading of His Word. Naniniwala ako na habang binabasa natin ito, the Spirit of the Lord is teaching us. Dahil kabahagi po tayo dito. Pangatlo, ang pagkakaisa ay nakikita sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ko kanina every one of us is a soul winner. Ng Matthew chapter 28, Jesus given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach this new disciple and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Bilang pangwakas, nais kong kunin po natin na moral lesson po yung nangyari kay Judas Iscariot. Sino nakakilala kay Judas Iscariot? Hindi nakakilala kay Judas Iscariot. Bakit siya napahamak? Bakit? He was the one referred. Parang naitadhana na kasi naitadhana na siyang
he was the one who will betray the Lord Jesus. Ano po. That is why the Bible called him the man of perdition. Ano po. But makikita po natin, may lesson tayo na makikita sa buhay ni Judas Iscariot. For 3 years, he's been with Jesus. Yung 3 years, siguro noong panahon na yun, yung 3 years, pa-10 years na ngayon, di ba? Yung panahon natin ngayon, ang bilis ng panahon, di ba? Yung isang buwan, parang bilis lumipas yan. Siguro taon, Hunan nila, hindi kagaya sa atin na yung 3 years, parang ang bilis lumipas yung 3 years. Mahaba yung 3 years. For 3 years, Judas has been with Jesus. Babago sa kanya. To the sermon of Jesus. Maybe he did not pay attention to the rebuke of Jesus. O yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung may cellphone lang noong panahon na TikTok, malamang lagi siyang naka-scroll sa Facebook. Ng ating Panginoong Jesucristo on the mountain, palaging yung ginagawa ni Judas is nag-ano siya ng cellphone niya. At nagti-TikTok. Malamang lagi siyang nag-scroll sa Facebook. Sa madalit sabi, hindi sa seryo sa kanyang relasyon sa Panginoong Hesus. He failed to surrender his life. And he failed to be part ng ibang apostol. Para lumakas yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman naglagay ng pangalan doon kung sino talaga yung mag-ano sa I believe nandun pa rin yung grasya ng Panginoon kay Judas Yung maging niya, pwedeng gamitin ng Diyos para ma-fulfill pa rin yung have to betray our Lord Jesus Christ so that the scripture will be fulfilled. He failed to surrender his life to Jesus. Hindi sapat na nakasama niya si Jesus. Hindi din sapat na pinili siya na apostol. Baka naambunan lang siya noong panahon na yon ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ito din po yung tanong ko sa bawat isa sa atin. Before I close. Totoo bang tinanggap natin Totoo bang isinurrender natin? Kasi kapag totoo, ito yung challenge. Kapag totoong isinurrender po natin yung buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo, dapat walang dahilan para tayo ay maging kaisa. Kanya. Amen. Dapat walang dahilan. Kung kaisa ka, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, kung tunay, dapat kaisa ka sa mga bagay na nais ng Panginoon sa loob ng Iglesia. Walang dahilan para hindi tayo kasama sa mga bagay na ginagawa ating Panginoon. So it is a self-seeking. Judas Iscariot. Hallelujah. Hallelujah. Tayo'y manalangin. Panginoon namin na dakila sa lahat, papasalamat po kami sa oras
a message. Ang mga isip. Baka magawa po namin yung nais mo po sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manangan sa iyong nais. Patuloy po ka pong sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po na aming. Kain po tayo ng Panginoon.